mapanganib at nakapipinsala, madalas nating inilalarawan ang mga kemikal sa ganitong pamamaraan. Ngunit, alam mo ba na mahalaga ang ginagampanang parte ng mga kemikal sa ating pang-araw-araw na buhay? Sa bahay man, trabaho o kapaligiran, ang mga kemikal ay gumaganap bilang suporta sa ating pamumuhay katulad sa paghahanda ng pagkain, medisina, pampaganda, paglilinis ng bahay, paggawa ng damit at iba pa. Ang mga kemikal ay kapaki-pakinabang sa patuloy nating pag-unlad. Ngunit, ang hindi maayos na pamamahala rito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan at kapaligiran. Kaya noong ika-26 ng Oktubre, taong 1990, ipinagtibay ang Republic Act 6969 o mas kilala bilang Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990 upang kontrolin, takdaan o ipagbawal ang pag-aangkat, paggawa, pagproseso, pagbebenta, pamamahagi, paggamit at pagtatapon ng mga chemical substances at mixtures na pagpapakita ng panganib at pinsala sa kalusugan o sa kapaligiran. Layunin ng batas na ipagbawal ang pagpasok at pagbiyahe ng mga hazardous at nuclear waste at ang pagtatapon nito sa iba't ibang panig ng Pilipinas sa anumang layunin, at isulong ang pananaliksik at pag-aaral sa mga nakalalasang mga kemikal. Samantala, nilagdaan naman ng DENR Administrative Order No. 29 o ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng RA 6969 noong Hunyo 1992 na nagbibigay ng pangkalahatang balangkas na regulasyon na dapat matugunan ng mga industriya upang masunod ang naturang batas. Tinutukoy ang chemical substance bilang anumang organiko o hindi organikong sangkap na isang particular na molecular identity ng anumang element o hindi pinagsamang chemical maliban sa mga radioactive material. Ilan sa halimbawa nito ay ang tubig at hangin na pinaghalo ng iba't ibang chemical elements. Kabilang sa mga organic elements ang nylon, PET, polycarbonate at plexiglass, samantalang ang mga mineral na iron, gold, stone, sand at glass naman ay tinuturing na mga inorganic chemicals. Ilan sa mga nireregula ng Environmental Management Bureau o EMB ang mga industrial chemicals tulad ng mercury, formaldehyde, lead, benzene at marami pang iba. Alinsunod dito, binuo ang Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances o PICCS upang mabigyan ang mga ahensya ng pamahalaan, mga industriya at ang publiko ng isang pangunahing inventaryo ng lahat ng umiiral na chemical substances sa bansa. Nagsisilbi itong gabay para sa mga gumagawa at nag-aangkat ng mga kemikal. Hindi na rin nila kailangang ipaalam at mag-secure ng clearance mula sa EMB bago gumawa o mag-import ng mga kemikal na kasama sa PICCS. Layunin din ng batas na suriin ang mga bagong chemical substances na hindi nakalista sa PICCS sa pamamagitan ng pag-a-assess ng mga posibleng panganib na maidudulot nito sa publiko at kalikasan. Tinatawag ang prosesong ito bilang Pre-Manufacturing and Pre-Importation Notification o PMPIN. Ang mga gumagawa at nag-i-import ng mga bagong kemikal ay kinakailangang mag-abiso sa EMB ng kanilang layunin na gawin o i-import ang naturang bagong kemikal nang hindi mas maaga sa 180 araw at hindi lalampas sa 90 araw. Bukod sa mga ito, mayroon din namang mga chemical substances na nabibilang sa Priority Chemicals List o PCL. Ito ay ang listahan ng mga umiiral na at bagong kemikal na natukoy ng EMB na posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan ng publiko, trabaho at kapaligiran. Ang mga chemical at chemical substances na nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng publiko o sa kapaligiran ay napapailalim sa Chemical Control Orders o CCOs na naglalayong pagbawalan, limitahan, i-regulate ang paggamit, paggawa, pag-import, pagproseso, pag-iimbak at pagmamay-ari ng mga priority na chemical na natukoy ng EMB na regulahin, i-phase out o ipagbawal. Provisyon din ng batas ang wastong pamamahala ng hazardous waste sa paraang hindi ito magdudulot ng polusyon sa kapaligiran at pinsala sa kalusugan ng publiko at likas na yaman sa pamamagitan ng pagbabawas, pagre-resiklo at muling paggamit ng mga bagay, treatment at landfilling ng hazardous waste. Gayon din ang pagbabawal ng pagpasok, paglilipat ng hazardous waste at pagtatapon sa mga hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa DENR Administrative Order No. 22 Series of 2013, ang hazardous waste ay ang mga substances na walang ligtas na komersyal, industrial, agricultural o gamit pang ekonomiya at ipinadala, idinadala o dinala mula sa lugar na pinagmulan para sa pagtatapon o pagdidispose sa kahit anong parte ng Pilipinas. Ito rin ang mga byproducts, side products, process residues, spent reaction media, contaminated plant o equipment or iba pang mga substances mula sa manufacturing operations at pagtatapon ng mga consumers sa mga naturang produkto na nagpapakita ng kapahamakan sa kalusugan ng publiko o kapaligiran. Ilan sa mga itinuturing na hazardous waste ay ang mga sumusunod: waste oil, oil-contaminated materials tulad ng rugs, oil filters at sand,
LED lamps, battery, kahit anong electrical equipment, syringe, sharps at bloodlines, at nagamit ng mga containers ng chemical substances. Mahalaga ang wastong pamamahala ng toxic substances at hazardous waste upang mapangalagaan ang parehong kababaihan at kalalakihan. Malaki ang gampanin ng patuloy na pagtuturo at pagtataas ng kamalayan ukol sa epekto nito, partikular na sa kababaihan at kabataan. Isa sa mga patuloy na isinusulong ng EMB-NCR ang aktibong partisipasyon ng kababaihan upang mas epektibong mapangasiwaan ng basura at mabigyan ng pantay na oportunidad at pagkilala ang bawat kasarian. At yan ang 5 minuto para sa kalikasan.